Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 53 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat sa isang marangyang pagtitipon, ikinagulat ni Bernadetta Golding, anak ni Ralph Golding, na makita ang isang pamilyar na mukha, si Malebolge, kasama sa mga panauhin. Nilapitan niya ito at binanggit ang pagkabigla sa kanyang pagdalo. Magaan ang tugon ni Malebolge, sinabing naroon siya bilang kasama ni Andreas Huger, na tumugon sa kanyang pagkakabanggit sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay mula sa kabilang bahagi ng silid. Habang iniisip ni Bernadetta ang mabilis na pag-angat ni Huger bilang pinuno ng Huger Trading Company, naalala niya rin ang mga kontrobersyang kinasangkutan ng kumpanya, kasama na ang mga bayarang sanggano at mga kasapi ng grupo ni Snake na nasangkot sa gulo. Habang tumatagal ang usapan, nakiusap si Malebolge na tawagin siyang reason sa pagtitipon na ito. Ipinahayag ni Bernadetta ang kanyang pagdududa kay Noel, na kilala rin bilang Snake, at sinabing bukod sa itsura, wala siyang nakitang kahanga-hangang katangian dito. Tahimik na uminom si Risen at sinabing batay lamang ito sa pisikal na kakayahan sa laban. Ang tunay na halaga ni Noel, ayon sa kanya, ay ang abilidad nitong mangibabaw at kontrolin ang iba. Tiniyak niya na magiging mahalaga si Noel sa hinaharap at inihanda na niya ang entablado para rito. Nagbago ang atmosfera ng si Thomas, isang modernong mamamahayag, ay umakyat sa entablado upang opisyal na simulan ang isang mahalagang simposyum. Nagtipon ang mga bisita sa harap ng entablado, kung saan naroon sina Noel, Sig, at Johan, tatlong paunahing personalidad sa mundo ng mga Seekers. Unang nagsalita si Sig mula sa Supreme Dragon Corps. Ipinagmalaki niya ang kanilang posisyon bilang pinakamalakas na clan sa imperyo, na may X-rank na mga mandirigma tulad niya at si Victor, pati na rin si Sharon Valentine na kilala bilang ina ng mga Seekers. Ipinahayag niya na kapag si Victor ang naging Supreme Commander, ibabahagi nila ang lahat ng kanilang kaalaman at pamumunuan ang imperyo sa tabumpay. Pumalakpak ang mga tao, at mumiti si Sig kay Noel ng may kumpiyansa, ngunit sumingit si Johan Isfeld, pinuno ng Lorelei clan at ikatlong bituin ng Regalia. Mapanghamon niyang sinabi na hindi naman kailangang ipagmayabang ang pagbabahagi ng impormasyon sa panahon ng krisis. Anya, higit na kailangan sa isang Supreme Commander ang talino at kakayahang umangkop sa mga di inaasahang sitwasyon, isang bagay na kulang ang Supreme Dragon Corps dahil palagi silang umaasa sa lakas. Idiniin niya na hindi sapat ang lakas upang harapin ang bantang dulot ng mga Valiant, mga halimaw na banta sa buong mundo. Lalong uminit ang palitan ng insultuhin ni Sig ang ideya ng ingenuity, sinasabing iyon ay pananggalang ng mga mahihina. Tahimik ngunit tiwala si Johan, at ipinahayag na mag-aalok siya ng 2 anunsyong makakapagbago sa paraan ng pakikipaglaban ng mga Seekers, isang bagay na hinding-hindi maisip ng Supreme Dragon Corps. Sa loob-loob ni Sig, nararamdaman niyang hindi ito isang blangkong pagbaban, at tila may malalim na plano si Johan. Samantala, pinagmamasdan ni Noel ang lahat at nagsimulang mag-isip ng sarili niyang galaw. Nagpasya siyang ipasiyasat kay Loki, ang kanyang tagapag-ulat ng impormasyon, ang balak ni Johan, ngunit sa ngayon, nais muna niyang pabagsakin ang kumpiyansang ipinapakita ng dalawa. Tumayo si Noel at binatikos ang pagmamagaling ni Sig at Johan. Minaliit siya ni Johan at tinanong kung karapat-dapat ba siyang magsalita gayong hindi siya kabilang sa Regalia. Tumugon si Noel na maling isiping tanging ang mga Regalia lamang ang may karapatang magsalita, at binigyang diin na ang kapangyarihan ng Supreme Commander, lalo na ang pag-angkin ng ari-arian ng mamamayan sa oras ng krisis, ay isang uri ng tiranya kung hindi magagamit sa tama. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa pagsang-ayon sa kanyang pahayag, nang tanungin siya ni Johan kung ibig niyang sabihing balak niyang maging Supreme Commander, buong tapang itong kinumpirma ni Noel. Nayanig ang mga tao, isang bagong tatag na clan, naghahamon sa isang Regalia. Tumawa si Johan, sinabing wala pang ang natalong Lord si Noel. Ngunit mabilis ang tugon ni Noel, matatalo nila ang isang Lord sa lalong madaling panahon, dahil siya ang tagapagmana ng Overdeath, ang tanging Seeker na nakapatay ng isang Valiant. Nabigla ang lahat, sa loob-loob ni Johan, hindi niya maisip na posible ito, alam ba ni Noel ang kahinaan ng isang Valiant?
Samantalang si Sig, bagaman duda na baka ito'y isang bluff, ay nararamdaman ding may bigat ang pahayag ni Noel, lalo't ito'y galing sa apo ni Overdeath. Naiisip niyang kung susubukan niyang alamin kung totoo ang pahayag, baka lalo lamang siyang magmukhang desperado. Unti-unti niyang napagtatanto ang tunay na layunin ni Noel, hindi lang maging bahagi ng regalia, kundi pag-isahin ang lahat ng clan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngayon, nakikita na ni Sig na ang batang ito ay mas mapanganib pa kaysa kay Johan, isang katalinuhang may ambisyong magwagi sa lahat. At dito nagtatapos ang chapter 53 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay hanggang sa muli, paalam.